Hindi niya yung pananakot ninyo, pananakot nila, pagbabanta, pananakot. Hindi niya yan ang solusyon sa napakaraming problema ng ating bansa, o di ba? Basag na naman po si Digong. Kaya yung PDP Laban, after na mag kick-off rally doon sa Club Filipino, wala na yatang sumunod na proclamation rally. Wala Inapos na yata ng pundo. Durog na yung pugo. Yung sa Manila po, may ni-raid naman po na nag-operate ng pugo. Talagang hindi kayo tatantanan ng ating administrasyon na sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tulad ng mga naunang sinabi, ito niya yung naging pugad ng mga kriminal. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kumusta po kayo mga kababayan? Nandyan ka na naman Mr. Maravillas. Nakakainit ng ulo yung programa mo. Ang nakakainit po, hindi yung programa ko, yung mga kwento, lalo na sa politika. Pero relax lang po tayo. Para ma-relax, tulad kahapon po, joke time muna tayo sa simula. Kwentong katatawanan para ma-relax yung inyo pong ma-relax ang inyong pakiramdam. Hindi may stress. Pwede niya Mr. Maravillas ang kwentong katatawanan. Ito, tulad po mga kababayan kahapon, classroom setting tayo. Sa eskwelahan, paano nito ni Sara Duterte as DepEd Secretary? English class po. Sabi ng teacher po doon sa English class. In my class niya, I do not want to hear you speaking Tagalog. Kasi English class po. Is that clear? Terror po yung teacher. Tiger look palagi. Tensyonado yung kapapasok pa lang. Tensyonado na yung classroom. Sabi ng isang estudyante, yes ma'am. O ngayon, sabat ng teacher, okay, let me know your name first. What's your name? Please stand up. Tayo yung estudyante. Ma'am, my name is Early 7, Strikeland, Never Broke. Na-impress po yung teacher. Sabi ng teacher, wow, are you film? Filipino-Americanang sabi niya. Are you film? Sagot ng estudyanteng very smart, very bright. No ma'am, it's the English term for my real name. So what is your real name? Sabi ng teacher po. Sagot po ng estudyanteng very bright. Agapito, Hampas Lupa, Dimagiba. Tawanan po yung buong classroom. Yun pala po ang totoong pangalan. Agapito, Hampas Lupa, Dimagiba. Ang English mga kababayan ng kanyang pangalan. Kasi ayaw ng teacher na magsalita sa kanyang klase na Tagalog, English klase. So ang pangalan niya sa English, Early 11, Agapito. Ganon ba lang translation ng Agapito? Early 11, Strikeland. Ang Strikeland sa Tagalog, Hampas Lupa. Tapos, Never Broke, Dimagiba. Tama naman po, mga kababayan. Na-relax na kayo. Loko ka na talaga, Mr. Maravillas. May isa pang kwento. Classroom uli. Ito naman po, Filipino class. Sabi ng Filipino teacher, doon sa kanyang estudyante. Kasi napansin niya mga kababayan, parang natutulog lagi sa kanyang klase. Kaya sabi ng teacher, bakit ka natutulog sa oras ng klase ko? Galit yung teacher sa Filipino. Sagot po ng estudyante, ma'am,
Bakit anya kasi kayo nagkaklase sa oras ng tulog ko? Para niya talaga, Mr. Maravillas. Yun ang natutunan ng mga estudyante kay Sarah. Sabi dito sa amin, balagbag ka kung minasimbag, balagbag po kung sumagot. Piloso po, mga kababayan, uminit yung ulo ng teacher. What? Ayan po, mga kababayan, yung ating maikling kwento. Kwentong katatawanan, joke time. Hindi po yung no joke ni Sarah na pagbabanta. Okay pa? O ngayon, before natin pag-usapan, yung mga topics natin ngayon, kahapon nasa Dumaguete City, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, namigay ng mga tulong. Yung dating ginagawa po na Bagong Pilipinas Servisyo Fair, tinutuloy-tuloy lang ng ating Pangulo. Then afterwards, nagsalita siya doon sa Alyansa ng Bagong Pilipinas Proclamation Rally. Binanata na naman po yung PDP laban. Si Digong, binanata na naman po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But before ko iparinig sa inyo yung speech ng ating Pangulo, sa kayo mga kaganapan doon, at pag-usapan natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at para masaya. Share lang po ninyo para naman maka 1 million na tayo na followers. O diba? 119 pa lang kasi po itong isang channel natin. Bago kasi ito po, kung hindi nasira yung unang channel natin, yung Dante Talks, baka mga 300 to 500,000 na tayo na mga followers. Yung isa ko naman na channel, kasi multiple channel tayo, 126,000. Yung Bullseye by Dante Maravillas 2. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click subscribe po. At share ninyo sa inyong mga kaibigan. Para masaya dito po, lagi lang tayong masaya. Kahit minsan umiinit yung ulo. Yung mga tinatamaan natin. Tinatamaan man lang po, yung mga masasamang loob. O ngayon, ito po yung ating Pangulo. Binakbakan na naman po si Digong. Binalatan yung matanda. Yan sabi ng ating Pangulo. Progress niya, not fear-mongering. Ang solusyon niya ng mga problema ng ating bansa, hindi niya yung pananakot ninyo, pananakot nila, pagbabanta, pananakot. Hindi niya yan ang solusyon sa napakaraming problema ng ating bansa, o di ba? Basag na naman po si Digong. Kaya yung PDP laban, after na mag kick-off rally doon sa Club Filipino, wala na yatang sumunod na proclamation rally. Wala eh. Inapos na yata ng pundo, durog na yung pugo. Yung sa Manila po, ay ni-raid naman po na nag-operate ng pugo. Talagang hindi kayo tatantanan ng ating administrasyon na sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tulad ng mga naunang sinabi, ito niya yung naging pugad ng mga kriminal. You see? Yan ang sabi ng ating Pangulo. Initiatives seeking progress, not threats, would be the solution to the Philippines' problems. Yan yung sabi niya doon sa Negros Oriental. Grabe pong dumalo na mga kababayan natin doon. Kitang-kita yung panalo ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Libo-libo po. Yung PDP laban, hindi na naulit yung kampanya. Wala eh. A sign of defeat, mga kababayan. Kasi rattle sila yung PDP laban sa patong-patong na kaso na isinampa ng ating mga authorities laban sa kanila. Doon pa lang sa impeachment po, taranta na si Sarah, taranta na si Digong, in-employ na yung pinakang matitinding mga law firm. Para sakluluan si Sarah po. Nagpasaklulo sa Supreme Court. Mamaya sa susunod nating video, doon natin i-focus yung ating discussion. Meanwhile, dito muna sa naging speech ng ating Pangulong Bongbong na naging tigri na po. Sabi dito sa report ng Inquirer, in what seems to be
his latest swipe against the administration of former President Rodrigo Duterte, Marcos said during the Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally in Dumaguete that improving the government's functions would be key to improving the lives of Filipinos. Tama po, kaya nga po may slogan tayo na Bagong Pilipinas. At yung Bagong Pilipinas, ma-achieve natin ang Bagong Pilipinas kung bago ang ating mga gagawin, bagong pag-uugali, bagong pananaw. Yan o, Bagong Pilipinas, transforming minds, transforming lives. Yung pananaw mga kababayan, paninindigan, paniniwala ng ating Pangulo, ng ating administrasyon po, biblical. Pag hindi po tayo nagbago, walang mangyayari sa ating buhay. And in fact, sabi sa Bible, kahit yung pagpasok sa langit po, renewal of our mind, of ourselves, be born again. Ang Bagong Pilipinas po, parang yung pagiging born again, dapat bagong tao ka. Hindi yung lumang pagkatao na masasama ang ginagawa tulad ng previous administration, lahat kasamaan po. Kaya nga ang description ng ating Pangulo dito sa grupo ni Digong, Team Lagim, Team Kadiliman. O diba? Kasi po, ang mga followers ni Digong at si Digong mismo, ang pinopromote po, violence, lahat pagbabanta, pati yung mga senador, ginoke yung pagpatay, pinsi yung patayin natin anya, Bombay na lang natin para mabakante. Imagine that. That is the old mindset mga kababayan. Normalizing violence. Kaya sabi ng ating Pangulo, hindi niya yan makakatulong. Hindi pwede yung pananakot. Hindi pwede yung fear-mongering. Ang kailangan natin pagkakaisa para magtulong-tulong tayo, paunlarin ang ating bansa. Di ba napakaganda ng mensahe ng ating Pangulo? Kaya sabi niya po doon sa kanyang speech, My fellow Filipinos, our direction is clear. Our direction is to improve the state of the Philippines and not to oppress people. Progress, not fear-mongering, is the solution. What we should do is to make our government run more efficiently. Yan po ang leader na matino. Sabi ng ating Pangulo, alliance candidates are with us in upholding the interest and welfare of every Filipino. We will fight for our sovereignty and our rights through diplomacy and with our dignity maintained. Yan ang nakaka-inspire mga kababayan na pananalita ng isang leader. Hindi yung kada bes na lang ang marinig mo pagbabanta, pagmumura, pagbabanta, masasamang salita. Diba? O kaya nga po, as a consequence ng kanilang mga masasamang gawain, patong-patong na problema. O si Sara tumakbo na sa Supreme Court, taranta na po. Kasi pag natuloy yung impeachment po, impeachment trial, gusto niyang ipa-stop, malabo po na paboran sila ng Supreme Court. Kasi yung sole authority, sole power po to hold impeachment trial, nasa Senado po siya, wala sa Supreme Court. Yung sinasabi nilang defective, yung impeachment complaint, sabi nga natin mga kababayan, ang defective po, yung pag-iisip ng mag-ama. Kasi kung hindi po defective yung pag-iisip nila, hindi sana ito nangyari sa kanila. Tama po? Kaya lang, ayaw man nila makinig sa atin. O di, what you sow, you reap. Di ba? Kung anong tinanim mo, yun ang inyong aanihin. Nagtanim ka ng hangin, bagyo ang inyong aanihin. Yan ang sabi sa Bible po. You sow a wind, or you sow the wind, you reap the whirlwind. Ganun lang po. That's normal. Pero hindi pa nila mga kababayan nare-realize. Ipinagpapatuloy pa rin nila. Kasi nga, namihasa, nasanay sila sa ganyang mga gawain. Sabi nga natin dito sa Bicol, daing pangpang na dainin kampang. So nakakuha ng katapat, minaliit nila yung kakayahan ng mga Marcoses, lalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, minamaliit nila. O ito na ngayon, taranta sila mga kababayan. And in fact, yung impeachment case, impeachment complaints, sabi ni Sara, unbothered daw siya. May unbothered ba? Ganyan yung reaksyon. Tumakbo na mga kababayan sa Supreme Court. Yung kanyang mga abogado, yung nauna yung grupo ni Torion, tapos siya na mismo. You see? So sabi dito sa balita, Marcos also doubled down on his belief that the government does not need
to kill thousands of individuals just to be successful in the fight against crimes. So direkta pong patama, direktang hambalo sa mga policy, dinurog yung mga policy ng previous administration ni Digong. Wala niya, hindi man natin dapat dinadaan sa patayan. Kaya sabi ng ating Pangulo, in the fight against drugs and crimes, we do not need to go through a bloody solution. We do not believe that we need to kill thousands of Filipinos just to solve this problem. There is a proper way to ensure peace in our country. Palakpakan po yung mga supporters ng ating Pangulo sa Dumaguete City. Na una, nag-distribute muna po ng mga tulong yung ating Pangulo para hindi masayang yung kanyang biyahe. To ensure order, we need to craft good laws, sabi niya. Ensure effective implementation and support our police officers and most especially our local officials. Kaya po, suportado ng mga local officials yung mga kandidato po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya malamang sa malamang, pag palapit po yung eleksyon, makikita na natin baka nga mag 12-0 po. Laging kasama yung ating Pangulo sa kampanya, dinudumog po ng napakaraming tao. So yung mensahe for unity and peace ng ating Pangulo makakaabot po sa grassroots level, mismo direkta sa ating mga mamamayan. Mga botante po sila. Pakinggan natin yung parte ng speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, malinaw ang direksyon natin. Ang direksyon natin ay ang mapaunlad ang Pilipinas, hindi mang-aapi. Pag-unlad, hindi takot ang solusyon. Ang solusyon ay ang dapat pagandahin ang ating patakbo ng ating pamahalaan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan na may diplomasya at may dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgado ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod o magpaapekto sa kagustuhan ng sino mang iba. Tayo ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating minamahal na bayan. Sa laban kontra krimen at droga, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po kaming paniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libong Pilipino para mabigyan ng solusyon itong problema na ito. May tamang paraan po para tiyakin ang kapayapaan. Kailangan, para maging maayos, ay kailangan ang gagawin natin sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad at mga malakas na suporta sa ating mga pulis at lalong-lalo na sa ating mga lokal na opisyal. Sa ekonomiya at trabaho, hindi natin kailangan umasa sa ilegal na industriya tulad ng Pogo na binanata na naman po yung Pogo ng krimen, naging pugad ng ang solusyon na trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit na negosyo. Ito po ang aming hinaharap sa inyo, ito pong alyansa. Bakit po tawag sa amin ay alyansa? Dahil kung titignan niyo po, kung minsan, pagka lumalabas ang mga kandidato, pare-pareho pong kulay ang suot na t-shirt. Kami iba-iba. Dahil sa iba't ibang partido kami nanggagaling. Ngunit, pumayag po silang lahat na magsama-sama dahil nakakaunawa po sila na ang tanging solusyon para sa mga problema natin ay ang magkaisa. Kapag yung kabila hindi makaunawa ay nagkapit-bisig, ng unity, kapag tayo mga Pilipino ay nagtutulungan at nagmamasa't isa, makikita po natin ang maganda ang pupuntahan, ang tutunguan ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya po, nandito po kami upang muli hingin ang inyong suporta para sa darating na halalan, para sa kaunlaran ng Pilipinas,
para sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino, para sa pagpaganda ng Pilipinas. Ito po ang alyansa sa bagong Pilipinas. Maraming salamat, Dumaguete! Punong-puno po, dinumog oh. Mabuhay ang ang daming Pilipinas! tao. Tingnan niyo naman ang crowd, mga kababayan. Yan po ang crowd oh. Talagang dinudumog ang alyansa ng bagong Pilipinas. Di ba mga kababayan? Pagpatipon pa lang ng tao po, panalo na yung kabila po, yung Team Lagim, Team China, walang crowd po. At after nung hindi na niyata nasundan yung sa Club Filipino after the proclamation rally po nila. Wala man kasi pong crowd at malamang walang pundo. Yung tubo mga kababayan, nasara yung tubo. You see? So malabo po na manalo. Ayan ang crowd mga kababayan. Matindi po ang crowd. Yan po. Matindi po mga kababayan. Ang Pangulo ng Pilipinas, Hidden Sea, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Matindi po. Ano kayo ngayon? Tapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos at yung alyansa, mga candidates ng alyansa, hindi mga bastos po pag nagsalita sa stage. Yung kabila po, la toxic. Manang-mana sa idolo nila. O ngayon, ito naman yung trabaho sa bagong Pilipinas in Dumaguete City, Negros Oriental. May jobs fair po doon. Yan po. O diba? May kadiwa ng Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtrabaho ng ating Pangulo po para i-address ang problema sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan o, dinudumog talaga po siya ng mga tao. Jobs fair po ito. Ay mayroong 15 participating employers na handang tumanggap ng aplikasyon ng mahigit 3,000 job seekers at beneficiaries ng DSWD 4Ps. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Grabe pong tao palagi. Yan po. Maraming salamat sa ating butihing kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Please, pagsiupo po kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako'y natutuwa na kayong lahat ay nandito upang mabigyan namin ng kaunting suporta dito sa pamamagitan ng aming ginagawa. Dahil meron sa DSWD, nagbibigay ng AX, nagbibigay ng assistance po. Kaya po ang ginagawa po namin ay unang-una, ang pagka-report sa akin ni Secretary Rex Gatchalian ay sabi sa akin ay mag-graduate ngayong hapon, ngayong araw na ito sa 4Ps. Ang mag-graduate ay 3,000, mga mahigit kumulang 3,000. Umasinso na yung buhay, graduate na. Ang ibig sabihin po na napag-graduate, ibig sabihin, yung dating tinuturing at kinakalkulan namin, tinuturing nating mahirap at nangangailangan pa ng tulong sa DSWD, ay sila po ay gumanda na ang kanilang sitwasyon na hindi na sila nangangailangan ng tulong sa DSWD. Ngunit, kailangan pa rin na magkaroon ng trabaho. Kailangan pa rin na kahit na para mas magandahin pa ang kanilang kabuhayan, ay kailangan po makahanap ng magandang trabaho. Kaya po meron din tayong job fair na tinatawag trabaho diba? sa Ang ganda. Pilipinas. Ito po ay pinagmamatching po natin, pinagmamatch po natin lahat ng mga aplikante doon sa mga trabaho na bagay sa kanila, na bagay sa kanilang kakayahan. At yan po ay in-inspection lang po namin. Andyan din po ang iba't ibang ahensya para yung mga clearance na kailangan para makapag-apply ng mabuti o para makapagkuha ng trabaho, ay nandyan po lahat upang yung tinatawag na lagi po nating naririnig,
ay pinapatupad po natin yung ganong klaseng konsepto ay one-stop shop. Pagpunta nyo po rito, yung mga bibigyan ng tulong ng DANG-AIX, ng DSWD ay makakakuha ng kanilang suporta na galing sa pamahalaan. At kasama na rin doon ang nandyan yung job fair para makahanap ng magandang trabaho. Yung iba nga, pagpasok po, may isang grupo ang nakasuot na ng t-shirt na HOTS. Ibig sabihin, So mali po yung mga sinasabi ng mga DDS vloggers at kampo ng mga Duterte na ginawang palamunin na lang, umasa sa ayuda. Hindi po. Holistic po yung approach ng ating presidente. Yung mga kailangan ng tulong, tinutulungan po sa pamamagitan ng ayuda. Yung mga graduate na, tinutulungan na makakuha ng trabaho para hindi na po umasa sa gobyerno. Pwede ba napakagandang programa? Sabi nga, do not give them fish, but teach them how to fish. Para po sustainable, yun ang strategy ng ating Pangulong Bongbong. Kaya mali-mali yung mga sinasabi ng mga critics ng ating administrasyon. Kasi nga po, luma yung kanilang mga pananaw. Ayaw nilang tanggapin ang programa, visions ng bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, dapat bagong Filipino, bagong mindset, bagong pagkatao. Hindi yung lumang pagkatao na magulo. Laging nanggugulo po. Iwanan na natin ang ganong uri ng mindset, mga kababayan, kung gusto nating umasenso. Tumulong kayo. Tama po? Balikan natin yung ating Pangulo. On the spot, ibig sabihin, meron na rito, nakakuha na ng trabaho. Congratulations sa inyo. Yung mga iba po na nag-a-apply pa lang, good luck sa inyo. Sa palagay ko naman, kahit papano, sa galing ng ating mga manggagawa ay makakahanap ng trabaho na maganda. At tuloy-tuloy po ang aming binibigay na pagtulong sa lahat ng taong bayan upang alam naman po natin na kung minsan nakikita po natin, maliwanag naman, na yung iba sa ating mga kababayan ay hanggang ngayon ay nangangailangan pa rin ng tulong. Kaya po kami nandito upang ipagpatuloy ang ibinibigay ng DSWD at tuloy-tuloy ang aming tulong na gumawa ng paraan upang yung mga naghahanap ng trabaho ay makausap po nila ang mga employer para naman mabigyan ng trabaho ang mga ibang naghahanap ng mas magandang trabaho doon sa kanilang ginagawa ngayon. At bukod pa ron, meron po tayong kadiwa sa labas kung saan nakakapagbigay po tayo ng mga iba't ibang produkto. Meron dyan pagkain, meron dyan yung ibang produkto galing po sa pamahalaan. Yung mga bigas, yung mga gulay, dito po galing. Kaya po nagagawa po namin na mapagbili ng 29 pesos lang po ang bigas na binibigay Kita mo, malapit na sa 20 pesos. Lahat ng mga 29 pesos. Ay makikita po ninyo ay mas mura kaysa sa presyuhan pagka tayo'y lumabas dito. Kita ninyo, yung kinakampanya nga po ni Akiko Pangilinan, 42 daw. May 35 na, may 29 na nga pala. Kailangan mabigyan ng tulong ay hindi na sila masyadong mahirapan dahil nakapagbili na po ng mga iba't ibang produkto na nakamura sila at kahit papano nabigyan natin ng tulong ng pamahalaan. Patuloy po ito. Hindi lang po ito dito sa Dumaguete. Ginagawa po namin ito sa buong Pilipinas. Habang ginagawa po natin ito, hindi po kung saan lang ako pupunta. Patuloy po yung mga ginagawang job fair at saka yung DSWD assistance at saka yung kadiwa ay habang ginagawa po natin ito dito sa Dumaguete ay may ginagawa din po sa mga iba't ibang lugar. Kaya ginagawa po lahat ng inyong pamahalaan upang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangan ng tulong. Ang mga nahihirapan makahanap ng trabaho ay tinutulungan din po natin upang makahanap ng magandang trabaho. Hindi lang po
Naputol na. Naghang. Anyway, yun po ang maganda. Holistic yung programa. Hanggang sila makabangon, yung ating mga kababayan. At maging independent na po sila. Makatayo na sila, mga kababayan, sa sarili nilang paa. Diba, napakaganda po. Mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga matitino na mga mamamayang Filipino. Sabi po sa survey ng UKTA, 36% sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong. 18% na lang sa mga Duterte. Palusaw na. Malabo po. Kasing labo ng sabaw ng pusit. Ang agenda ng kabilang kampo. Tama po, mga kababayan. Maitim yung agenda po nila. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.